25 years kami nagsama ng aking asawa. Bago siya biglang pumanaw. 25 maligayang mga taon. Kaya naman halos hindi ko makaya ang kanyang pagkawala. Bakit mo naman ako iniwan, Rodante? Bakit? Paano na ako ngayon? Lakasan mo ang loob mo, Melania. Tito Rodilo, sabi ni Daddy, kukunin lang niyang cake na inihanda niya para sa wedding anniversary. Cake na inihanda niya para sa wedding anniversary nila ni Mami. Yung pala, hindi na siya makakabalik pa. Oo nga, Jacob. Dahil kasama siya sa mga namatay ng pasukin ng mga hold-upper ang bake shop na yun. Napakasakit ko, Rodilo. Nawala siya sa amin sa mismong anibersaryo ng aming kasal. Ngayon, kulang na pong pamilya namin dito. Magpakatatag kayo. Parang hindi ko ito makakaya, kuya. Mami, Parang hindi! Mami! Diyos ko, nawala ng balay ang kapatid ko. Ano po sasabihin niyo sa amin, Mami? Ngayong nailibing na ang dating niyo, dapat yun ang malaman ang magiging malaking pagbabago sa ating buhay dahil sa pagkawala niya. Ano itong pagbabago yung mga? Mahihinto na kayo sa pag-aaral, Cielo. Jacob. Oh, bakit naman po? Oo nga. Hindi ba, may pera naman na nakuha si Daddy doon sa kumpanya pinagtatrabahuhan niya? Wala nang magtatrabaho para sa atin. Mahirap bang intindihin yun? Hindi ko kaya magtrabaho. At hindi sapat yung pera nakuha natin para mabuhay tayo at makatapos kayo. Hindi ko kaya nangyaring ito sa buhay natin, mga anak. Pero Mami, Mami, malapit na po akong graduate sa college. Sayang naman po. nakakahinayang naman. Tataas mo naman ang mga grade ko. Bakit ba ang tigas sa mga ulo nyo? Sinabi ko lang hindi ko kaya. Dapat nyo akong tulungan sa pag-aasikaso sa buhay natin. At dito sa bahay. Ano? Hindi na kayo pumapasok? Pinatigil na po kami ni Mami, Tito Rodilo. Bakit? Hindi na rin po kakasya ang perang nakuha namin sa office ni Daddy dito. Magkasikaso na lang daw kami dito sa bahay. Ano na nga ba nangyayari sa isip ng kapatid ko? Madalas pa nga, umiiyak siya, nagkukulong sa kwarto. Tapos, yun, palagi ayaw kumain. Pero ako po, hindi nagpaalam sa university. Pero ako po, hindi nagpaalam sa university dahil bala ko pong maghanap ng trabaho para makapag-aral pa rin. Tama ang naisip mo, pamangkin. O sige, ipapasok kita sa pinagtatrabahuhan ko. Ako? Tama-tama dahil hiring kami ngayon. Naku, salamat po dito. Matuturuan pa kita dahil naroon ako. Tito Ronilo, ako din gusto ko sana magtrabaho para din makapag-aral. Dito ka na lang muna sa bahay, Cielo. Ha? Samahan mo si Mami. Total, 16 ka pa lang naman. Bata ka pa. Kumusta ka na, Melania? Eto, Kuya Ronilo. Nagdadalamhati pa rin. Hindi ko alam. Matatapos pa pagdadalamhati ko. Sabi ko naman sa iyo, lakasan mo ang loob mo. Alalahanin mo, kailangan ka pa ng mga anak mo. Hindi ko kayang wala si Rodante, Kuya. Ang gusto ko nga, sumunod na rin ako sa kanya. Melania, huwag kang mag-isip ng ganyan. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Kuya. Oh, Yan ang buhay ko.
Maglilinis na naman ako. Araw-araw na lang ganito. Samantalang yung mga kaklase ko, pumapasok sa school. Nakakainis. Bakit ba kailangan na nasa ito? Pwede naman kami mag-aaral lang. Bakit kailangan akong gumawa ng mga ito? Bakit hindi si Mami? Hello? Ano ba nangyayari dito? Tsaka, bakit ka nagdadabog? Iiyak ka pa. Eh bakit ganun, Mami? Bakit yung kami pinahinto ni Kuya ng pag-aaral? Bakit yung kami pinarurusahan? Hello? Di naman namin kasalanan namatay si Daddy, ah. Bakit yung pinapasan sa akin ang obligasyon nyo dito sa buong bahay? Akala mo ba gusto ko ang nangyayari? Ha? Hindi! Pero ano magagawa ko? Kasi hindi ko kaya! Hindi ko na rin kaya, Mami. Ayoko na magkasikaso dito. Ayoko na magtiin sa lungkot. Ayoko! Yelo! Huwag ka umalis! Yelo! Ibig sabihin nito, bakit may kasama kang lasing na teenager? Huwag po kayong magalit. Hindi ko po siya girlfriend. Kaibigan ko lang po si Shelo. O kung ganun, bakit siya lasing at bakit may isinama dito? May problema po siya sa mami niya eh. Naglasing po siya kahit hindi naman siya sanay uminom. Nag-alala po ako na baka mapahamak siya kaya isinama ko na dito para matulungan natin. O ganun ba? Opo. O sige. Ako nang bahala sa kanya. Magpahinga ka na. Nakita mo ba ang kapatid mo, Jacob? Hindi po, Mami. Walang makapagsabi sa akin sa mga napagtanungan ko kung nasaan siya. Ang batang yun, bakit niya ginawa ito? Lalo niyang dinagdagan ang problema ko. Wala naman pong kasalanan ng kapatid ko eh. Naging totoo lang po siya sa nararamdaman niya. Jacob! Tama ang sinabi ng anak mo, Melania. Noong ko pa sinabi sa'yo, tatagan mo ang loob mo. Dahil kailangan ka ng mga anak mo. Lalo na ngayon. Masakit din po sa amin ang nangyari kay Daddy, Mami. Pero lalong nadaragdagan ng sakit na yun. Dahil sa mga ginagawa ninyo. Ano bang gagawin ko? Ayokong mapahamak ang mga anak ko. Hindi pa huli, Melania. Bumangon ka. Ibalik mo ang dating ikaw, ang mabait at ulirang ina. Lalong kailangan kayo... Ay, Lalong kailangan ka ng Oo. Eh, ibalik mo ang dating ikaw. ang inaano niya rito yung Ibalik mo ang dating ikaw. mabait eh. Ang mabait at ulirang ina. Kailangan ka ng mga anak mo, lalong-lalo na ngayon. Yun. Opo. Nabusog ka ba sa lunch natin, Iha? Oo po, Ate Brenda. Ang sarap niya nga pong magluto. Tulad kanina ng almusal. Okay. Ang dami ko nga po nakain. Talagang masarap magluto si Inay, Shelo. Oh? Kaya naisip ko tuloy si Mami. Kasi, dati, palagi na kami pinagluluto nung buhay pa si Daddy. Pero, wala nang mawala siya. Pinabayaan na kami ni Mami. Parang, kinalimutan niya na kami. Maaaring kaya niya nagawa yun. Hindi dahil gusto niya. Hindi dahil sa labis na sakit at kalungkutang nadarama niya. Tama si Inay, Shelo. Kaya hindi ka dapat magdamdam kay Aling Melania. Kailangan niyo ang isa't isa, Iha. Dapat hawak kamay niyong harapin ang mabigat na pagsubok na dumating sa inyong pamilya. Aling Brenda. Ang pagtakas sa suliranin, isang karuwagan, at hindi mo yun ikabubuti. Paano po, hirap na ang loob ko. Hindi ka nag-iisa, Shelo. Nariyan ang Diyos na handang tulungan ka, kayong lahat, sa inyong mga kahirapan. O ang tanong nga lang, tinawagan niyo ba siya? Ikaw,
Lumapit ka na ba sa kanya? Ay, Brenda. O ano, sigurado ka na ba? Okay ka na, Shelo? Oo, Kenneth. Salamat sa iyo, Hindi mo sila magdala yung kahinaan. Dahil alam kong hindi magandang ugaling ka nun, Shelo. Kaya hindi ko talaga ginawa. Tsaka salamat din sa tulong ng nanay mo. Malaking bagay siya, kaya naliwanagan yung isip ko. Ngayon, handa na akong alalayan ng aking mami. Sabi ni Inay, personal ka doon niyang ihahatid sa inyo. Ate Sob. Mami! Mami! Narito na po si Cielo! Ha? Cielo? Cielo? Anak ko! Cielo! Salamat, nagbalik ka! Ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Ako ang siyang dapat humingi ng tawad, anak. Dahil malaki ang naging pagkukulang ko sa inyo ng kuya mo. Na-realize na ni Mami ang pagkakamali niya. Totoo yun, anak. Kaya ngayon, hindi ko na kayo kalilimutan pa. Lalo ko kayo maaskasuko. Thank you, Mommy. Pangako, tutulungan ko rin kayo sa pagharap sa pagsubok na ito na dumating sa ating pamilya. One down. One down, oh, seryo. Muling nanumbalik ang katahimikan at kaligayahan sa aming tahanan. Tapos na ng kolehiyo ang dalawa kong anak. At sa awa ng Diyos, napagtagumpayan ko rin ang sakit at kalungkutan. Ako po si Melania. At ito ang aking buhay.